from this to this. Yan, nakarecover na mga kaibigan yung kalabasa natin sa pananalanta, dulot ng madalas na pag-ulan at pagdami ng mga squash yellow beetle. Yan. So, ginawa natin ng remedyo kung paano mapabulas ulit yung kalabasa. At yung pamamaraan natin ay epektibo. Kapag ganito na naka-recover na yung mga talbos, ito yung mga malulusog ng mga baging ng kalabasa, ibig sabihin ay makakapag-produce siya ng bunga. Tulad yan, mayroong inaasahan na mabubuong bunga. Yan, so effective yung ating pamamaraan ng pagpaparecover ng kalabasa. Ngayon, i-review natin kung ano yung paraan na ginawa natin. Una ay nilinisan natin yung puno. Yan, pakalinis ng puno, although may mga tumubo ulit pero hindi na ganun kakapal. Naglagay tayo ng dumi ng manok at saka nag-apply tayo ng triple 14. Medyo dinamihan ko, parang yung term na shock. No, ibig sabihin ng sinak natin, nilagyan natin ng maraming pataba sa paligid ng puno ng kalabasa para may provide natin yung agaran at sapat o kahit na higit sa sapat na pangailangan ng halaman sa nutrients. Ito yung palatandaan, yung mga unang dahon na naninilaw. Yan yung mga na-deprive ng sapat na pataba. Pero yung sumunod na mga dahon ay naging berde na at lumusog na yung mga baging. Yan. At after 2 weeks, mayroon ng mabubuong mga bunga tulad yan. Yan, palatandaan na magiging bunga siya kalipas ng ilang linggo. Mga 2 weeks approximately ay magiging bunga na yan na medyo malaki. Okay, so generally, nakarecover yung ating halaman sa miminsala ng squash yellow beetle at saka yung pamamarako. Kung mapapansin nyo, medyo madamo, no? Walang problema sa Suprema F1 yung ganitong klaseng damo. Although, kapag nagtatanim ako ng mga nakalipas na mga taniman, hindi ko inaalaw na ganito yung kalagayan. Napakalinis ang aking taniman. Ngayon lang, kasi hindi ko na siya naaasikaso ng mabuti, nag-concentrate na lang ako sa paparecover ng halaman at paglilinis sa pinakapuno, sa paligid ng puno. So walang problema kasi yung mga damo na yan magsisilbi din na parang mulching, magsisilbing yung banig ng mga mabubuong bunga para hindi rin masalanta ng madalas sa pag-ulan. Kasi kapag yung bunga ay nakadirekta sa lupa, tendency ay madaling mabulok kapag madalas yung pag-ulan. Yan. Pero kapag may mga damo-damo tulad niyan, yung bunga ay nagiging malinis kasi may sapin. Mayroong matting, yan tinatawag. Okay, so yung baging, maganda na, nakaka-recover na yung ating kalabasa. Yan, malusog na yung dahon, medyo kumikinang. Yan ang mga physical characteristic or signs na yung tanim nating kalabasa ay nagiginang malusog tulad yan. Yan, yung treatment process natin took around 2 weeks. Medyo matagal din yung recovery. Kailangan talaga kargahan mo ng pataba. Alisin mo yung mga kaagaw ng puno sa pataba. Tulad niya, medyo nalinisan natin dito kasi yung puno ng kalabasa ay nandito sa gawing to. Yan, mayroon pang mga damo-damo. Yan. So, nasipsip ng tanim yung pataba at nakarecover yung halaman. Tulad niya, nandito yung puno. Yan. Nandito yung dumi ng manok. Ito, yan, dumi ng manok. At saka nagsabog din tayo ng triple 14. Yan. Maliban doon sa in-apply natin sa lupa ay nag-spray din tayo ng foliar fertilizer. Tulad nung dinemo ko nung nakaraang 2 linggo or over a week ay naggumamit tayo ng Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Pero maganda sana kung ganun lang, kung puro lang na Growers Bet foliar fertilizer. Pero dahil sa medyo malala na yung kalagayan, so gumamit din ako ng Score fungicide. Hindi ko hinalo doon sa Growers Bet kasi yung Growers Bet mas epektibo siya kapag mag-isa lang siya doon sa inihalo sa tubig at in-spray.
Yan, so nagumamit ako ng Score fungicide, yung Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer, at saka nag-spray din tayo ng separate na pesticide, yung 7. Hindi ko naman dinedegrade yung epekto or minamaliit yung epekto ng Growers Bet foliar fertilizer, pero nandun kasi yung confidence ko na kapag ginamitan ko siya ng yung specific na pesticide para dun sa squash yellow beetle, mas kampante yung pakiramdam ko. Pero yung Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer, parang ginamit ko siya na parang medisina para makarecover yung halaman dun sa pamamarako. So mayroong specific function yung Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer na tungkol dun sa pamamarako, at saka yung pesticide, and then yung Score fungicide. Ayan. Lahat ng yun na ginamit ko dito para makarecover yung halaman. Pero itong mga damo, hahayaan ko na siyang ganyan kasi hindi siya gaanong makakasalanta sa ating halaman, as long as yung puno ng kalabasa ay malinis. Yan, mapapansin nyo mayroon pang konting granules ng triple 14 dito. Ginamit ko ay Atlas triple 14 complete fertilizer. Yan. Pero kung gagamitan ninyo ng Unique 16, wala naman problema. Kasi mas mabisa yon, mas concentrated yung Unique 16 kasi triple 16 eh. Yung Atlas is triple 14. Kasama na rin dyan yung pagpapayabong doon sa mga bago nating tanim na yung long term crop natin na nyog. Yan, yan na. Nagiging berde na rin yung mga dahon ng nyog. Yan, at sa tulong din ng ating maintenance sa kalabasa, nahagip din yan, nalalagyan ng spray, ng pesticide, at saka ng pataba sa lupa. Kaya nagigiring malusog yung pagbulas ng ating mga nyog. Okay, so yan mga kaibigan yung update ko sa inyo tungkol sa kalabasa. Yan ay ayan, Suprema F1 na nakarecover na sa pamamarako. Alright, maraming salamat. God bless. Bye-bye.